Okay mga kapatid, may panonoorin na naman po tayo. Ito'y galing sa ating Pinas News Insider. Gagawa na naman po natin yan ng reaksyon at opinion. Ano ba ang meron dito? Ito ang title mga kaibigan. Malaking good news to. Nagdesisyon na ang Korte Suprema. PhilHealth hatol sa Palasyo, Kongreso, Senado. Ito po yung hindi natin nakikita sa mga balita. Puro na lang po impeachment, no? Sabi nga ng mga Duterte, impeachmentan lang daw ito no? Ano bang term na ginamit nila? So parang walang matibay para i-impeach si BP Sara. Pero tinutuloy pa rin nila. Okay, kumbaga, pangtabon yun dito sa issue na hindi po ibinabalita ng mga bias media. Tara ho, panoorin ho natin ito ng sabay-sabay mga kapatid. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila nasampal ng kahihiyan ang gobyerno ngagba, lalong-lalo na ang Malacanang, Senado at Kamara. Matapos tahasang ibinunyag mismo ni Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier at Commission on Audit o COA at binasag ang katahimikan at katotohanan. Nagsalita na sa publiko patungkol sa mga di umano'y kababalaghan na nangyayari umano sa PhilHealth. Pero bago ang lahat, diba ang lagi nyo nakikita, impeach Sara, impeach Sara. 130 million ba yun o something like that? Pero ipinaliwanag na ng COA, umokay na pero hindi nila ibinabalita yon. Ang binabalita nila, impeach Sara. Pero mas malalaki ho yung budget na hindi maipaliwanag. Hindi ho kagaya kay BP Sara, ipinapaliwanag niya yung budget. Kompletong-kompleto yon, pero hindi inilalabas. Ganyan ho magmanipula. Ay, ewan ko ba. Kaya mga kapatid, palike ho ng ating video sa mga ganitong pagkakataon. Mas maganda ho. Matuto na rin ho kayong manood sa mga YouTube, Facebook, o kahit ano pa man. Grabe ho. Pinagtatakpan ho nila yung mga ganito Okay, tuloy ho natin. kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito pa, sa mga susunod itatanong ko ulit to. Simula ho nung naupo ang ating mahal na Pangulo, may nakita na ba kayong hiniring yung mga mahihirap kung paano sila aasenso o paano yung magiging magandang trabaho nung mga sinasabing mga nasa laylayan? Di ba? May nakita na ba kayong medyo connected doon na pinag-uusapan? Wala, di ba? Magmula noon hanggang ngayon, puro pagpapabagsak sa Duterte. Ito'y base lamang ho sa aking opinion Karamihan ho kasi nang nakikita namin pagpapabagsak sa Duterte. Wala ho kaming nakitang mga hearing na pinag-uusapan kung paano aasenso itong bansa. Na may mga connected tulad ng mga ganon, di ba? Kayo ba meron na? May mga nakita kayong ganyan? Wala, di ba? Ewan ko ba mga kapatid? Nakakainis lang din no? Tapos ngayon, pagka halimbawang napunta ka sa hearing nila, kailangan patunayan mo sa sarili mo na wala kang kinalaman sa mga pogo-pogo, etc., mga ganyan, hindi ka bayaran. No, kailangan patunayan mo sa sarili mo. Pero pag sila na ang inaakusahan, kailangan ikaw ang magpatunay na sila talaga ay ganun. Dapat patunayan din nila, katulad po ng ating Pangulo. Ayaw niya magpa-hair follicle test, di ba? Mahal na Pangulo, pwede bang magpa-test ka rin, di ba? No. No. Ulitin natin, baka mahal na Pangulo, pwede po bang magpa-test din ho kayo para malaman ng mga sambayan ng Pilipino? No. No. No daw, mga kapatid. So, paano yan? Wala tayong kailangan tayo ngayon ang magpapatunay kung gumagamit nga. Ang problema, may ipinakita na, wala pa rin. AI lang. Naalala nyo sa hearing, di ba? Itinitest nila yung mga deepfake. Kung totoo o hindi. Pero nung mga time na yon, nandun lang din naman sila. Bakit hindi pa nila tinesting yung video na nag-aano daw di umano ang ating Pangulo? Di ba? Yun sana ang in-example nila kung fake po yun. Hindi yun ang in-example
Sana ho ang ating Pangulo din, no? Para mapanatag ang mga mamamayang Pilipino, kailangan magpa-test ho talaga, di ba? No. Wala, no daw. Tuloy tayo, tuloy. At ito na nga mga Opinion lang kababayan, ho natin sadyang to, ha? naggalabasan na talaga ng katotohanan at tila totoo talagang kasabihan na walang baho ang hindi aalingasaw Oo. at hindi mananaigang kasinungalingan laban sa katotohanan. Mga kapatid, natatabunan na yung BICAM dahil sa impeachment. Ano ba to, sinasadya? Kasi minamadali eh. Iniingay. After ho nito, balik na tayo sa BICAM. Kailangan ho ulit talaga nating malaman yan. Di ba? Karapatan ho natin bilang Pilipino. Di ba? Malaman ho natin. Hindi naman ho tayo namimintang. Pero gusto ho naming malaman kung gaano katotoo ang bintang o peke lang. May nilabas po sila pero parang matabang. Ewan, tingnan natin, no? Matapos ang pananahimik, Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier at Commission on Audit o COA binasag na ang buong katotohanan sa PhilHealth na pilit Ayun. di umanong ayaw ipalabas ng gobyernong nagbangag. Oh, nakikita nyo ba to? Sa mga media na may hatol na ang Supreme Court. Ang dami nang lumabas nito mga kapatid kahit sa Facebook. O, tuloy-tuloy tayo ha. Marami pa po tayong mga ilalabas na video maya-maya kaya tuloy-tuloy lang po tayo. Palike po mga kapatid. Maraming salamat. At ng bayarang media mula sa hinihingi ng Supreme Court at binigyan ng 10 araw para magpaliwanag o pagbibigay ng komento 9 nila days na lang. Marcos Jr., House Speaker Romualdez, Senate President Chis Escudero at Lucas Bersamin Ayun. patungkol sa 2025 General Appropriation Act o GAA na kung saan isa di umanong unconstitutional. Ngayon naman, ang tahasang ibinunyag sa publiko ni Associate Supreme Court Amy Lazaro Javier matapos isiniwalat nito na bankrupt na umano ang PhilHealth at ito'y kinumpirma mismo ayon sa report ng Commission on Audit o COA. Nabanggit mismo sa isa What? Ewan ko ba kung paano nasisikmura ng mga taga-kabila na ipagtanggol pa ang Pangulo. Hindi naman natin inaatake. Nagtatanong lang tayo bilang isang Pilipino. Kawawa naman yung hirap kasi sa mga mayayaman, ano? Hindi na nila nakikita yung hirap ng buhay. Kaya kung saan sila pwedeng kumampi, doon sila. ang oral arguments kamakailan lamang. Bilang isang patunay ay ating panuorin at pakinggang mabuti ang video na ito na dapat malaman ng taong bayan. Ayan. That net income, Your Honors, is being plowed back into the reserve fund. Yes, but later I will show you the report of COA, which shows that PhilHealth is bankrupt, actually. Agoy. Pagkakaalala ko binawasan yung PhilHealth. Priority yan di ba? Nasa konstitusyon pa nga. Tapos sabi ng Pangulo, nagsalita siya, may mga video pa ako dyan, hanapin natin mamaya. Hindi daw mababawasan yung mga benepisyo ng PhilHealth, sa madaling salita. Pero bankrupt. Mas tinuunan nila ng pansin ng DPWH, tama ba? Correct me if I'm wrong Yung pangunahin at mas karapat dapat, yun po yung binawasan. Ewan, ba't ganun? Mga kaibigan, nasasaktan lang ho tayo, no? Tulad nyo rin, no, mga nagko-comment po sa baba. Masakit ho Pwera doon sa mga hindi nakakaunawa, Maaring matatalino kayo sa ibang bagay, pero sa pagkakataong ito, baka nga talagang mga mangmang kayo. Hindi nyo nakikita kasi nga sagana kayo sa buhay. Pero kapag ka mahirap ka, makikita mo kung gaano ka-importante piso, 5 piso, 10 piso na pagtaas at pagbawas ng mga bilihin, lalo na din sa mga sweldo. Kailangan daw natin magbayad ng tax, sabi ni PBBM. Oo nga naman, diba? Tuloy po tayo. I don't know if you're aware of that. You ought to be aware. If you are, Your Honor, And COA has repeatedly highlighted that in its letters to PhilHealth. And then COA said that
for many years, at least 3 years, 21, 22, 23, the reserve fund of PhilHealth is much, much less than its actuarial fund, actuarial estimate. And I will show you later. All right? So, Hindi, natataka lang ako sa mga taga-kabilang nagtatanggol. Bulag ba sila? O pag nagsalita tayo ng bulag ba sila, nagagalit ba agad sila? Halimbawa ako, maka PBBM ako, no? Tapos nakakakita na ako, halos nandiyan na lahat sa harapan mo ang mga ebidensya at magpapatunay 100% na mayroong mga hindi magagandang nangyayari dito sa ating gobyerno. Hindi mo pa rin makikita. Parang hindi na normal yon. Maaaring may magic na nangyayari kung bakit consistent ka pa rin. Diba? Tuloy-tuloy po tayo mga kapatid, no? Maliwanag pa nga sa sikat ng araw ang inyong narinig mga kababayan na ayon pa mismo sa Commission on Audit o COA at kinumpirma mismo ni Associate Justice Amy Lazaro Javier na bankrupt na di umano ang PhilHealth. O, kasalanan na naman ng Duterte yan, ha? Bankrupt na, kasalanan na naman yan ng Duterte. Ibibintang na naman sa Duterte yan. Hindi, ina-exage ko lang mga kapatid. Ito'y biro lamang, ano? Baka ganun na naman ang tema niyan eh. Tuloy po tayo. Matapos ang balitang ito, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang tila madismaya at hindi nakapagpigil na magbigay ng kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, malalaman natin na naging pabaya si BBM kapag huli na. Parang sa bansang Sri Lanka at Thailand, yung mga hari at presidente nila, maraming anomalya na nangyari. At suddenly umalis lahat sila na sobrang lubog ang bansa nila. Kapag wala ng pera ang bayan, di na matago ni BBM ang kapalpakan nila. Darating tayo dyan mga kapatid. Kagaya nga ho ng sinabi ko rin sa unang video at mga nakaraang video, kapag nanalo po itong administrasyon na ito sa kanilang mga binabalak, at kung lang naman totoo ang mga ibinibintang ng mga masasama sila, abay, kahit sabihin mong panalo ka bilang nagtatanggol kay PBBM, durog ang mga susunod na henerasyon mo. Pagiging makasarili kasi kapag binayaran ka, tapos para kang robot na magsasalita, birahin mo ng birahin ang ating BP Sara natin at ang mga Duterte at ang mga sumusuporta sa Duterte. Bayad ka, no? Tapos bira ng bira. Tapos nanalo kayo, tuwan-tuwa kayo. Pero hindi nyo alam, yung mga susunod po na henerasyon, yung mga magiging anak nyo, magiging apo nyo, makikita nila minsan, Nay, bakit ang bigas 100 pesos? Normal ba to? Diba? Yung kamatis, 300 pesos. Ano kayang nangyari dito? Bakit yung kalsada namin? Barado pa rin yung mga kanal. Siyempre sa mga local na yun. Pero ang gusto lang natin sabihin dito, yung pinaka-pinupunto natin, kahit ako tagapagtanggol ng taga-kabila at panalo kami, yung mga susunod, anak, apo, yung mga lalaki, makikita nila yung bansa, talagang mahirap, hindi na makakaahon. Kapag tumatanggap ka ng payment habang nagbablog ka, isa lang ibig sabihin nun, makasarili ka. Sarili mo lang iniisip mo. Sariling pamilya mo lang ang iniisip mo. Na okay na to. Maiintindihan naman to ng mga channelin chuba-chubi. Bakit? Para mabuhay ko pamilya ko. Pero hindi mo alam, lalaki yung pamilya mo. Yung mga anak mo, lalaki. Nanamnamin nila kada taon. Halimbawa, charter change ba tawag dyan? Yung magkakaroon na ng panghabang buhay na siya lang ang mamumuno gaya sa Korea, North Korea, di ba? Isa lang namumuno doon, tas ang lupit-lupit niyang mamuno. Wala nang halos kalayaan yung mga taga North Korea, di ba? Gusto nyo ba maging ganun tayo balang araw? Iisa na lamang, wala nang botohan, di ba? Prime Minister na lang ang meron tayo.
Ito'y opinion ko lamang, vision ko lamang ito. Na halimbawang ganito ang mangyayari. So paano? Buti na lang kung halimbawa matino ang administrasyon natin. Salamat, palakpakan. Diba? Pero kung hindi, paano na lang yung mga pamilya mong susunod? Hindi naman lagi umaasa sa gobyerno eh. Ganun ang mga sagot nila. Pero sila, binabayaran. Hindi ho ito pag-atake, mga kaibigan. Ito'y naiintindihan ko lang. Vision. Kumbaga, nakikita natin, kumbaga para tayong may third eye. Pero hindi multo ang nakikita natin. Yung mga henerasyon, no? Ikaw OFW ka, party list. Pumirma ka. Halimbawa, no? Yung mga magiging anak mo, kalalakihan nila yan. Yung bigas, 150 pesos na per kilo. Tapos yung 50 pesos, magiging barya na lang din niya. 100, magkakaroon na rin tayo ng coins ng ganun, no? Tapos yung piso natin laban sa dolyar, siguro nasa 80 na. 80 pesos per $1. Ang galing. Sana wag mangyari. Ito'y vision lang, no? Ito'y nakikita lang ho natin kapag hindi maganda ang pamamalakad ng gobyerno. At ulitin ko, kung maganda ang pamamalakad ng gobyerno natin, salamat, no? O, tuloy muna tayo. Aalis na sila dito at marami silang pera. Grabe na nakawan sa gobyernong ito. Halos wala ng pera ang gobyernong ito simula nang maupo si Marcos. Lahat na lang na pwedeng nakawin ay gagawin nila. Kawawang taong bayan. Ay, alam nyo mga kaibigan, di ba pag mayamang ka na, wala ka nang aasamin. Mayayaman na kayo, nasa inyo na yung buhay na gusto ninyo, di ba? Dapat hindi ka na dapat makontento ka na, di ba? Kasi ibinigay na sa iyo lahat ng Panginoon. Huwag ka nang mangungurakot. Pangkalahatan ho ang sinasabi ko, no? Huwag ka nang mangungurakot. Okay na, binigyan ka na ng magandang buhay, no? Tapos bilang tagapagtanggol ng taga-kabila, sumusweldo ka naman sa YouTube, eh. Okay na yun, di ba? Huwag ka nang mag-asam na babayaran ka pa para lang sa kasamaan. Kayo din. Hindi naman ako perpekto, no? Pero syempre ako gusto ko mapunta ako sa langit balang araw. Kaya kong humingi ng tawad sa mga kasalanan ko kapag maliliit lang naman, no? Pero kayo, kapag ang kurakot, nakikisip-sip ka, binabayaran ka, edi parang hanggat kaya pa. No, kung halimbawa man nanonood po kayo, hindi po ako nangaaway. Hanggat kaya nyo pa po, subukan nyo kahit unti-unti maglaylo kayo, no? Laylo muna. Tapos sabihin nyo rin na, ako kasi ginawa ko mga kapatid, no? Dati rin pinagtatanggol natin ang mahal na Pangulo. Hanggang sa nakikita ko hindi niya pinagtatanggol si BP Sara. At kung ano-ano na ang nakikita ko, nahihirapan na akong ipagtanggol si PBBM, eh. Nahirapan na ako, no? Sabi ko, paano ko mo pa ito ipagtatanggol? Hindi mo naman ipagtanggol si BP Sara. Sabi niya pa, idol daw niya si BP Sara. Tapos, wala naman pala. Nahirapan na ako. Kapit ako sa dalawa, eh. Hanggang sa nararamdaman ko, wala na talaga. So, binitawan ko na, hindi ko na kayang ipagtanggol, eh. Paano ko ipagtatanggol? Sabihin nyo nga. Katatanim lang, tapos anihin agad. Sige nga, paano nyo ipagtatanggol yun? Paano natin sasabihin yun? Nahihirapan nga ako, eh, ha? Siyempre, ang ibig niya lang sabihin yun, yung mga halos katatanim lang na meron ng tubo. Ang hirap talaga, paano nyo sasabihin yun? Flood control, paano nyo ipagtatanggol? Lagi nagbabaha, dahil baha din sa iba. Supot na dahilan yun, nahirapan nga ako, eh. Yung 20 pesos, mapababa lamang, kahit hanggang 30, ramdam mo, okay na. Yung mga murang bigas ngayon, bukod sa durog, may amoy pa yung bigas na yun. Tapos, di ba, paano? Paano natin ipagtatanggol? O sige, lipat tayo sa ibang bagay. Proyekto. Ano na bang proyektong nagawa ng ating mahal na Pangulo? Uulitin ko, hindi ito pang babatikos. Ito lamang ho yung opinion na nakikita ko sa mga paligid. Ang administrasyon po kasi ngayon, base ho sa aking opinion, nakikita ko naman, puro pagpapabagsak sa Duterte.
Wala na akong ibang nakitang hearing kung hindi may kinalaman na pwedeng i-connect sa pagpapabagsak sa Duterte. Wala man lang tayong nakitang, ay, nakikita ko yung sa mga sa mga nagbablog ng mga binablog niya, yung mga mahihirap, yung talagang wala ng mga bahay Pag-usapan nga natin yung sa hearing, anong pwede nating maitulong sa kanila. O, sana may ganun. Wala. Ang daming pwedeng pag-usapan. O, paano natin mapapataas ang sweldo ng mga kapwa nating Pilipino? O, pag-usapan sa hearing. Di ba gustong-gusto sana yan ng mga tao? Pero wala tayong nakikitang ganun. Mga kapanghinayang, mga kapatid, palike na lang ng ating video. Kung gusto nyo pong ipagpatuloy ang panonood na ito, mabitin-bitin po kayo. Nandiyan yan po sa description, Pero itutuloy-tuloy na ho natin yan. Hanggang nakaupo yan sa Malacanang, lahat yan ang pag-aari ng bansa, ubos yan. Military, mahimbing pa ang tulog. Yan ang sabi, basta busog, tulog. Buti pa ang South Korea, tapos na. Anong klaseng gobyerno ito? Halos lahat ng ahensya, ubos na pondo. Saan dinadala ang pera? Yang PhilHealth pera ng tao yan. Contribution namin yan. Asa napunta ang pera namin? Kinakaltas sa sweldo namin buwan-buwan. Anong klaseng gobyerno ito? Pinakainutil lang namumuno. Kaya pala halos lahat ng benefits di madama. Bankrupt na pala ang OMG. First time in history since then. Unquote. Simulan po natin dito sa mag-amang duwag. Hinihintay ni Vice President Sara Duterte ang official statement ng Kamara kaugnay ng impeachment bago magkomento. Ipinagtanggol din si VP Sara ng kanyang mga kapatid at mga kababayan. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sa eksklusibong panayam ng News 5 kay Vice President Sara Duterte, gusto raw muna niyang mabasa ang official statement ng House of Representatives sa pag-impeach sa kanya bago Eto ako dediretsuhin ko na po, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik, okay? Na-impeach po si VP Sara nitong, yan po ang kanilang term. Kasi nakaabot na po ng 200 plus ang pirma. So ibig sabihin nun, impeach na po si VP Sara pero hindi pa po siya convicted. So nakakuha ng 200 plus na pirma itong Kongreso, ipapadala na po ito sa Senate. Kasi kailangan po sa Kongreso, 1/3 votes lang. So 103 plus lang na boto, pwede na. Pero pagdating sa Senate, kailangan 2/3 or 16 pataas ang boto. Nakukuha po natin, mas mahirap po doon. Isa yan sa pag-uusapan natin. Pero dito po natin diinan. Ako hindi na po magpapatumpik-tumpik. Dediretsuhin na po natin. Kung tayo po ay dadamputin sa kulungan, sama-sama na po tayo. Dahil bad trip na po ako dito sa grupo ni Tambaluslos. Mga balat sibuyas, isipin ninyo. Ito po ay hindi na po laban ng mga Duterte o Marcos. Let's go beyond that. Ito po ay laban ng mga abusadong politiko katulad nito si Tambaluslos at ng mga duwag na politiko na katulad ni Marcos. Mga bangag na katulad ni Marcos. Diretsuhan na po. Kasi dati, tinutumpik pa natin itong mga ito Pero ngayong inimpeach na nila si VP Sara, bagamat ako'y natutuwa dahil magigising na ang ating mga kababayan. Marami po kasi tayong kababayan at marami tayong influencers na kilala o mga politiko na nasa gitna. Sumasayaw sa magkabilang kampo. Ito po ay hindi na laban ng Duterte at Marcos. Ito, alam na ng taong bayan kung gaano kaswapang, kagreedy itong si Tambaluslos sa kapangyarihan. Isipin ninyo, nagkakaproblema tayo sa pera, nagkakaproblema tayo sa budget, nagkakaproblema tayo sa flood control project, nagkakaproblema tayo dito sa mga hearing because dahil dito kay Tambaluslos na hindi kayang manalo sa eleksyon. Diretsahan na po. Ngayon, pina-impeach nila si VP Sara dahil ayaw nila, hindi nila kayang kalaban si Sara. Duwag sa babae ito si Tamba. Hindi niya, sinabi na ni Sara, ayaw niya ito ng kalaban. It's either babayaran yung kalaban, pag hindi niya kayang bayaran, tatakutin. Kung hindi niya kayang takutin, ganyan, kakasuhan ng kung ano-ano. Kita nyo? Tamba, tanungin kita, may kalaban ka ba dyan sa distrito nyo ngayon? Na-disqualify. Yung kalaban nito si Tamba sa kanilang distrito. Walang kalaban nito. Ganyan po, totoo sinasabi ni VP Sara. Ngayon hindi nila kaya. Kaya pina-impeach si VP Sara.